Mula noon hanggang ngayon, laging may mga taong naghahanda para sa anumang sakuna. Pero saan nga ba nagsimula ang prepping o paghahanda? Tara, tuklasin natin ang kasaysayan ng prepping at kung paano ito lumago sa paglipas ng panahon. Noong sinaunang panahon, ang ating mga ninuno ay likas na preppers. Nangangaso sila, nag-iimbak ng pagkain, at nagtatayo ng kanlungan para sa matinding panahon. Survival ang pangunahing layunin. Ang mga sinaunang sibilisasyon tulad ng Egypt, Rome, at China ay may sariling paraan ng prepping. May mga bodega sila ng butil, sistema ng patubig, at matitibay na pader para sa proteksyon laban sa mga pagsalakay. Sa panahon ng Middle Ages, ang mga kastilyo ay idinisenyo para sa survival. May muats para sa depensa, imbakang pagkain, at sandatang laging handa laban sa mga pagsalakay. Noong panahon ng paggalugad, ang mga mandaragat ay dapat handa sa mahabang paglalakbay. Nagtatabi sila ng pinatuyong pagkain, tubig, at kagamitang pang-survival para sa kanilang paglalakbay sa hindi kilalang mga karagatan. Noong panahon ng Black Death pandemic noong ika-14 na siglo, napilitan ang mga tao na mag-isolate at mag-imbak ng pagkain para sa mahabang panahon. Ang ilan ay lumayo sa mga lungsod, habang ang iba naman ay gumawa ng mas mahigpit na paraan ng kalinisan upang mabuhay. Noong 1816, isang kakaibang tag-init ang dumating, o sa halip hindi dumating. Matapos ang pagsabog ng Mount Tambora sa Indonesia noong 1815, nabalot ng abo ang atmosfera, nagdulot ng pagbaba ng temperatura, at nagresulta sa The Year Without a Summer. Ang mga pananim ay hindi lumago, ang gutom ay lumaganap, at ang mga tao ay napilitang humanap ng alternatibong pagkain upang mabuhay. Isa itong matinding paalala na ang kalikasan ay unpredictable, kaya ang pagiging handa ay hindi isang option. Ito ay isang pangangailangan. Noong Great Depression, natutong magtipid at mag-imbak ng pagkain ang mga pamilya. Marami ang nagtayo ng sarili nilang hardin at nag-iimbak ng pagkain para sa hinaharap. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng mga bomb shelters at food rations ang mga tao. Ang gobyerno mismo ay nagturo ng survival skills sa mga mamamayan. Sa panahon ng Cold War, nagsimula ang takot sa nuclear war. Maraming pamilya ang nagtayo ng fallout shelters para maprotektahan ang kanilang sarili sakaling magkaroon ng nuclear attack. Sa dekada 72 at 80, nagsimula ang modernong prepping movement. Maraming libro at grupo ang lumitaw na nagtuturo ng survival skills at paghahanda. Noong 2013, tumama ang Super Typhoon Yolanda sa Tacloban at iba pang bahagi ng Visayas. Maraming nawalan ng tahanan at pagkain, dahilan upang magkaroon ng looting sa mga tindahan. Isa itong patunay na ang kahandaan ay hindi lamang sa pagkain, kundi pati sa seguridad. Noong 1990, isang malakas na lindol ang tumama sa Baguio City, nagdulot ng pagbagsak ng maraming gusali at pagkawala ng maraming buhay. Ang trahedyang ito ay isang paalala kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng emergency plan sa mga sakuna. Noong 1999, marami ang natakot sa Y2K bug na maaaring magpatigil ng mga computer systems. Dahil dito, maraming tao ang nag-imbak ng pagkain at tubig bilang paghahanda. Pagkatapos ng 9/11 attacks, mas lalo pang lumawak ang kahalagahan ng emergency preparedness. Naging mas seryoso ang mga tao sa pagbuo ng survival plans at safety protocols. Noong 2020, nakita natin ang kahalagahan ng paghahanda sa panahon ng pandemya. Mabilis na naubos ang mga supply sa tindahan
at maraming tao ang natutong mag-imbak ng pagkain at mahahalagang gamit. Ang prepping ay patuloy na nagbabago kasabay ng teknolohiya. Ngayon, may mga solar-powered homes, smart survival tools, at iba pang makabagong paraan ng paghahanda. Sa kasaysayan, natutunan natin na ang paghahanda ay hindi lamang para sa takot kundi para sa kaligtasan. Anuman ang panahon, anuman ang sakuna, ang pagiging handa ay isang responsibilidad para sa ating pamilya at komunidad. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang survival tips. I-share mo rin ito para mas maraming Pilipino ang maging handa. Tapos yan ang sandata, survival suit para sa kinabukasan natin, diba? Pinoy Peppers, laging handa.